Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Kung magiging mababa ang production ng sardinas, maapektuhan yung consumption ng ating mga marginalized na mga families. If the situation still lingers on, we can produce in Zamboanga, but the problem is, paano mo ilalabas ng Zamboanga? Army fights on its stomach. Pag gutom ang army mo, tendency niyan, mag-waver yan, magiging, magiging inefficient yan. No? Nagbabala na ang Sardine Association of the Philippines na maaaring magkulang ang supply ng mga delatang sardinas kung magpapatuloy pa ng ilang linggo ang krisis sa Zamboanga. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng karamihan ng mga pabrika sa tinaguriang Sardines Capital of the Philippines, bunsod ng giyera sa pagitan ng MNLF at ng militar. Ano nga ba ang epekto nito sa maraming pamilyang delata ang inaasahan sa hapagkainan? Mahigit isang linggo na rin ang bakbakan ng mga puwersa ng militar at ng Moro National Liberation Front sa lungsod ng Zamboanga. Tila ghost town ng may tuturing ang buong bayan. Sarado ang paliparan, eskwelahan at mga pamilihan. Apektado rin ang daungan ng lungsod pati ng malalaking sardine canneries na siyang nagpapasigla ng ekonomiya ng Zamboanga. Halos araw-araw ganitong eksena rito sa evacuation center. Mahabang pila sa pagkuha ng pagkain. Minsan nga araw, yung pagkain para sa almusal umaabot na ng pananghalian dahil nga sa haba ng pila. Sinasabayan pa ito ng mataas na sikat ng araw. Kaya naman yung mga evacuee rito, kung hindi nahihilo, sumasakit naman ang ulo. 6 sa 10 pinakamalaking paggawa ng sardinas sa bansa ang nasa Zamboanga. Ang mga ito ay nagdidelata ng 1,000 tonelada ng sardinas araw-araw. Dahil sa masaganang yamang dagat, ang buong rehiyon ng Zamboanga Peninsula ang numero 1 pinagkukunan ng isdang binibenta sa ating merkado. Ayon sa Pangulo ng Sardines Association of the Philippines na si Cesar Cruz, malaking dagok ang nangyayaring krisis dito sa industriya ng sardinas. Hindi kami makapag-operate ng 24 hours. Kasi sa sardinas, meron kang season. So, pag ganitong kagandahan ng huli ng isda, then we take the opportunity also to process them and can kagad. Now, with this standoff, we're just operating one shift. We try to avoid the evening operation. It's really because of the safety of the people also. Ayon sa asosasyon, aabot sa 33 milyong piso ang nawawala sa bawat araw na tigil operasyon ng paggawaan ng sardinas. Kung susumahin, nagkakahalaga na ito ng mahigit 200 milyong piso sa ngayon. Ang Zamboanga nagpo-produce siya ng 85% of the total supply ng Philippines ng sardinas. So, doon talaga sa Zamboanga kinukuha, basically because of the raw material supply coming from that area. Yun yung kaya halos lahat ng planta, about 6 of the biggest players in the industry are really in Zamboanga. Simula nang pumutok ang tinaguriang Zamboanga standoff, nasa 69,000 residente ng lungsod ang agarang iniwan ang kanilang tahanan at hanap buhay para lang di madamay sa sagupaan. Kaya't mahigit 40,000 katao ang nagsisiksikan ngayon sa mga itinalagang evacuation center dito. Kahit kulang sa espasyo at pagkain, kabilang na ang mag-asawang sina Aljemar at Nurin. Sobrang ka-traumatic, sir, kasi kahit natutulog ka, iniisip mo kung safety ka ba or hindi. Tapos, sobrang hirap ngayon ng buhay. Kahit mag-CR, magpila ka rin, tapos kahit yung minsan, hindi naman sa panis din yung mga binibigay na pagkain, ganun po. Delikado talaga, sir, kasi malapit na yung mga barilan, minsan pumapasok na yung mga nagigera doon sa mga bahay-bahay namin. Tsaka nag-uumpisa na yung mga sunog, kaya bigla na lang kami umalis doon. Nag-backpit kami lahat. Nagbangka pa kami dahil delikado talaga, di madanan yung wala din sasakyan. Stranded yung mga sasakyan, yung mga sundalo, ikot talaga doon. Mula nang sumiklab ang gulo, hindi na nakapasok sa pinagtatrabaho ang paggawa ng sardinas sina Aljemar at Nurin. Dahil mahirap. Minsan
yung sahod namin hindi pa namin nakuha kasi na-stop pa sir. Siyempre, yun ang pambili namin ng mga pagkain. Tapos kung may magkasakit sa mga pamilya, yun pa ang pantulong namin. At dahil hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon dito, nangangamba mag-asawa na baka tuluyan na magsara ang pinapasukang cannery. Siyempre sir, nangangamba rin kasi diyan din kami kumukuha ng yung pagkain namin. Yan din ang alam namin na anak buhay kasi sa krisis ngayon mahirap din magpasok ng trabaho. Ayon naman kay Ginoong Cruz, naghahanap na ng ibang paraan ng kanilang asosasyon, huwag lamang matigil ang produksyon ng kanilang mga pagawaan. Mag-import ng isda na frozen, saka natin ipoprocess na maging delata siya na sardinas. Ang landed ng isda galing ng China, Manila pa lang, is about 30 pesos na to 32 pesos per kilo. As compared sa nahuhuli natin sa Zamboanga na nasa 24 hanggang 25 pesos. Ang banta sa produksyon ng sardinas, isa raw malaking bangungot dahil ang sardinas ay bahagi na ng dieta ng mga Pinoy. Ay, malaki ang epekto niya kasi alam mo, di ba, ang sardinas ay isa sa mga mura at masustansyang source ng pagkain. So, bukod sa mura, madali siyang mabili. So, para sa mga maraming tao, particularly yung mga medyo marginalized, yung sardinas ay yung parang usual fare, madalas nilang pang-ulam. Sa pag-aaral na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute, ang sardinas ay tinatangkilik ng mahigit 97% ng mga Pinoy. Kung sardinas talaga mawawala, medyo magsasuffer nga yung consumption ng mga Pilipino. Sa panahon ng kalamidad at mga krisis, ang sardinas ang pinakamura at pinakamasustansyang pagkain na ipinamimigay sa mga biktima at refugees. Ngayong tanghalian, rasyong sardinas muli ang ihahain ni Aljimar at Nurin sa kanilang pamilya. Walang kasiguruhan kung hanggang kailan sila mananatili rito. At hanggat hindi natatapos ang giyera sa Zamboanga, wala ring kasiguruhan kung hanggang kailan tatagal ang pansalba nila sa kumakalam na sikmura. Ako po si Mon Gualvez, nag-uulat para sa Reaksyon.